Yon! Welcome sa unang ride ng taong 2024. Galing dito sa maliit na lungsod ng Halifax, Atlantic side ng Canada, sa Nova Scotia. So, ano pang petsa ngayon? March 22. Yeah, tapos kung tutuusin, hindi pa naman talaga ride season. Malamig pa. And kung tatanggalin ko yung voice over na to, puro hangin lang din maririnig. Pero yun, panahon ngayon, araw, officially second day of spring. Temperature according sa weather app galing sa Apple ay positive 1 degrees Celsius. And yun yung temperature, pero considering yung hangin na umaabot ng 26 kilometers per hour with a gust of 47 kilometers per hour nanggagaling sa silangan, or hindi ko alam pa saan. Ano ba yung west? Kanluran? Silangan is east. So, Kanluran. Nanggagaling sa Kanluran patungong silangan. So, gust 47 kilometers per hour. Yun is kung nakatayo ka lang. Pero, since mamotor tayo ngayon, ang average speed naman pag gantong mga main road is 50 kilometers per hour. So, imagine that. Pag may hangin na 26 kilometers per hour, tumatakbo ka na 50 kilometers per hour. Hindi ko lang alam kung paano physics nun, pero baka umabot ng 70 kilometers per hour yung tumatamang hangin sa'yo in 1 degree Celsius yung panahon. Imagine that. So, ang suot ko nito is winter jacket ako. Hindi ko alam kung may part ng video na makikita yung kamay ko. Ayun, sa side view mirror makikita nyo. Yan, kompleto yan, long sleeve, tapos leather gloves. Tapos, pangibaba ko is parang jogger pants. Sapatos na sneakers. Kasi pasaway ako. Wala pa akong riding boots. So, ramdam na ramdam yung lamig. Tagos na tagos dun sa manipis na jogger pants. Abot hanggang singit. Ganong kalamig. Siyempre, mahangin nga. Pero, medyo natatakpan naman ng gas tank yung dapat matakpan. At dapat protektahan sa lamig ng hangin. Legs ko, hindi naman siya masyadong sensitive. Sa akin, hindi masyadong sensitive sa lamig. So, medyo tumatagal-tagal sa gantong ride. Ang mahirap dito is yung kamay. Kasi, yung cover ng motor sa harap, ayun, kung makikita nyo, may space dun sa para sa manibela pag pagliliko ka. Oops, hello, hi. Dapat mag-hi ako dyan kaso baka magmukha akong tanga. Pero siguro, hindi pa ako sanay na nag-vlog, kaya nahihiya pa ako. Next time pa kung ano-ano na ginagawa ko, tawagin na akong baliw ng mga nakakasalubong kong kotse. Pero okay lang. Para sa motovlog. Tapos yun, malamig. Yung sa kamay nga, yung sinasabi ko kanina, naka-leather gloves ako, pero ano bang term yun? Perforated? Basta, hindi siya windproof, hindi siya windbreaker. So, ramdam na ramdam yung hangin sumasalubong. Pero for some reason, yung kaliwa mas nilalamig kumpara sa right side. Siguro dahil mas gumagalaw yung right hand ko, yung accelerator. So, mas gumagalaw yun, or mas may pressure na kailangan. Kasi kailangan ko i-hold yung position ng accelerator. Yung left side, ang meron lang dito is, since manual transmission yung motor, is yung clutch. In which na kapag gantong nagko-cross ka na sa main road, maganda ang traffic, hindi katulad sa EDSA or sa kung saan man ako galing. Madalang ako magpapalit ng gears. So, yung motor ko is R3 300cc.
Kung kailangan ko tumakbo ng 50 kilometers per hour, minsan pwede na sa akin yung third gear if gusto ko mag-ingay. But usually, nasa fifth gear ako pag flat yung kalsada para medyo mas madali sa makina and sa gasolina. So naisipan kong, nagugulat pa ako dun sa mga pinagkagagawa ko dun sa video, pero naisipan ko lang mag-ride kasi kakatapos nga lang ng winter, malamig pa rin, kakasimula pa lang ng spring, na namiss ko lang gumala ng ganito sa gantong panahon kasi, or sa gantong lugar. Ang lungkot kapag winter. Kapag kasi winter, malamig, madalas maulap, merong snow. Maganda yung snow, pero since malamig, nakakatamad lumabas, hassle, susuot ka ng winter jacket, susuot ka ng winter boots, kailangan makapal yung medyas mo. So nakakatamad lumabas. Sa simula, yes, maganda. Meaning ko natuwa ako nung una ko nakita ng snow. Dumating ako dito March 2018. Pagdating ko noon, parang nag-snow pa for around 1 month. Nagkaroon pa ng snowstorm around April, kung tama yung naalala ko. So that time, mas mahaba yung winter. Ngayon 2024, mas maikli. March 22 pa lang, wala nang snow. Ang linis ng kalsada, malamig nga lang yung hangin, which is di naman mawawala kasi Halifax, nakadikit yan sa dagat. So yun, na-miss kong mag-ride kasi kapag fall, bago mag-winter, nalamig na. And minsan, medyo basa yung transition between fall and winter. Sa akin, hindi ako nagra-ride pag maulan. Kapag gantong panahon, malamig pa, pero ganyan, tuyo, maaraw, sarap mag-ride. For me, as long as tuyo ang panahon, maganda mag-ride. Mas maganda yung mga madadaanan. So, sa ngayon kasi, itong ride na to, sinubukan ko lang talaga. Umikot lang ako sa isang maliit na part ng Halifax. Tapos paikot talaga tong ruta na ginawa ko kasi ayokong pareho yung daan ko pauwi and paalis. Kumbaga, first ride, gusto ko medyo refreshing. Yun. So, gusto ko magkaiba yung makikita ko paalis and pauwi. Yan. Kung napansin nyo dun sa side mirror, sa lower left, parang pinapagpag ko yung kamay ko. Kasi nilalamig ako. Medyo namamanhid yung kamay ko nun. So, para may konting dugo na dumaloy, para hindi mamatay yung kamay ko. Palo-palo. Minsan sinisingin ko sa binti ko, tsaka sa gas tank. Ganun. Nilalapit ko kung saan mainit. Kasi malamig, nakakamanhid. Medyo mahirap i-close open pag masyado nang nalalamigan. Pero dati nasubukan ko na nag-ride simula pa lang yata ng winter. So, nangyari naman nun, sobrang lamig. Hindi ako nakapunta dun sa gusto kong puntahan. Siyempre, mas malamig dito yun kasi di ko kinaya. Ito, kinaya ko to. Yun yung time na parang madadali pa ng frostbite yung kamay ko. Parang naninigas na, medyo namamaga yung feeling, ganun. Pero dito, konting namamanhid, tapos kaya pa na isingit lang dun sa may gas tank yung kamay ko. Pero yun nga, sabi ko kanina, left hand lang. Nagtataka ako, ba't left hand lang yung kamay? Yung right hand, okay naman. Yun. Well, bukod sa ganun,
or sa hindi ko ginagalaw masyado yung left hand compared sa right. Hindi ko rin pala pwedeng bitawan kasi yung right hand ko, dahil accelerator yan. Pag binatawan ko yan sa manual na makina, manual transmission na makina, babagal. So may time dito na ang ginawa ko dito sa right para medyo may stretch ko yung right hand ko. Yung left hand hinold ko sa clutch para disengage, tapos pinitawan ko yung gas. So hindi ako basta-basta babagal, magko-coast lang siya. Yun, itong side na to ng Halifax, ano yan, Atlantic Ocean talaga yan, nasa left side. Pero nagkamali ako kasi nung in-start ko yung recording nito, naka times 1 lang siya. Ang gamit ko is DJI Action 4. So ayan, yun yung dagat, Atlantic Ocean. Marami dito sa Halifax or sa Nova Scotia in general mga fishing spot kasi katabi nga ng dagat. So kung Pilipinas, kung kukumpir ko sa Pilipinas, para siyang Palawan, parang nakausli, maliit na paa, napapaliputan talaga siya ng dagat. Tapos sabi nila dito sa Nova Scotia, you're never farther than 50 kilometers away from the ocean. So hindi siya ganun kalawak, medyo mahaba, and surrounded by ocean. Yun, ganda dito. At this point of time though, ano pa lang, kalbo pa yung mga puno, kasi kakagaling nga lang ng winter, malamig pa, so hindi pa masyadong kayang mag-produce ng dahon. Yung mga puno na color green, mga may dahon, ano yata yan iba-ibang klase ng pine tree. Hindi ko alam, hindi ko pa nare-research, hindi ko alam kung i-research ko pa, pero baka yun. Kasi kung isipin mo, ito yung Christmas tree lang naman yung nabubuhay, or pine tree, ewan ko, kasi kahit lamigin sila, green pa rin. So pag fall, maganda rin dito. Plan ko maghanap ng magandang riding spot for fall kasi maganda talaga yung transition, green yung mga dahon, tapos unti-unti magiging brown. Yan, nakakatawa yung itsura, nagiging pula. Tapos sabi ng iba, di natin alam, namamatay na pala yung mga dahon. Tapos tuwan-tuwa pa rin tayo kasi ang ganda sa paningin natin, di ba? Medyo may pagkasadista rin mga tao Tapos ayun, medyo kakaiba talaga yung panahon dito. Tinitignan ko lang ngayon yung weather app sa laptop. So ngayon is March 22, Friday. Kahapon March 21, Thursday, nagising ako, may snow. After 15 minutes, maaliwalas. After 15 minutes ulit, may snow ulit. So parang yung patsi-patsi ng clouds, sila lang din yung nagdadala ng snow. So makikita mo kung saang area possibly nag-i-snow. So kung saan medyo may darker clouds, dun malamang may snow or maambon, depende kung anong trip ng mga ulap. Tapos tomorrow cloudy, low of -5, high of +5 degrees. Medyo malaki yung difference ng high and low kasi siguro dahil malapit kami sa dagat kaya ganun. Siguro dapat tawagan ko si Kuya Kim, tanong ko sa kanya ba't ganun. So Sunday naman, sa isang araw, 85% chance of rain, low of -1, +9. Monday baka mag-snow, Tuesday ulan, Wednesday ulan, Thursday ulan, Friday what the so di ko alam, parang yun lang yung hindi maganda sa transition from winter to spring. Para siyang ice cream, or let's say bingsu. Kasi bingsu pag binudbud mo yan, mukha namang snow yan.
para siyang bingso. Pag nainita mo, unti-unti mamamasa hanggang sa maging tubig na lang. So ngayon, nagtatalo yung panahon sa ganun. Tuyo, malamig, possible may snow, tapos may init na medyo natutuon mo yung snow, or medyo nagpamoist yung atmosphere na maulan. Pero napansin ko lang sa 6 na taon ko dito sa Canada, 7 winters na yung napagdaanan ko dito sa Halifax, moderate ang winter. So temperature hindi masyadong bumababa compared sa ibang region ng Canada, like yung central, or umangat ka lang ng konti sa Nova Scotia, New Brunswick, ay din yung lamig doon, umaabot ng -30 yata. So mas makapal yung snow doon. Dito mas konti. Yun nga. So sa 7 snow na nagdaan, una, magdidip yung temperature. So dito malamig na yung -10, ganun. And then after a few days na ganun kalamig, tataas ng konti yung temperature. Let's say magiging -5, -3, -2, tsaka siya mag-i-snow. So palaging ganun. Hindi ko maalala na nag-snow siya sa pinakamalamig na temperature sa few days range. Palaging sobrang lamig, and then pag umangat ng konti, doon babagsak ang snow. Dito sa video, yung kaninang bakanting spot sa left side, yun yung Herring Cove Look-Off Park, parang ganun. Pag summer, maganda tumambay doon. Tapos merong trail sa gilid. So yung trail na yun, dikit sa dagat, so para siyang cliff, pero bato-bato naman. Minsan may nakita na akong nag-camping doon. Nakita mo may mga sunog na kahoy, ginamit nila pampainit. Tapos may mga part na pwede ka magtago sa hangin kung malaki yung bato, tapos may space na ganun. Masaya din maglakad-lakad. Kapag summer dito, medyo mainit, para siyang, let's say, February ng Pilipinas. Naglalaro sa pinakamataas na naalala ko is 35, 36. So ganun. And siguro yung ganong temperature dito hindi naman masyadong mahirap dahil mahangin. So naturally mahangin dahil sa location. Ang mahirap lang dito kasi is kapag summer, sobrang mahaba yung araw. So, maaga ang sunrise, late ang sunset. So kapag yung let's say apartment room o yung apartment mo, yung kwarto mo, yung bintana niyan nakatapat sa gawing sunset, asahan mo na by 3-4 p.m. yan yung pinakamainit na time sa room mo, kasi from 12 until sunset bilad ka, or bilad yung kwarto. Pero yun yan, dahil malamig naman talaga dito sa Canada, once na nag-set na yung araw, ayan, magsisimula ng lumamig yan. So kung let's say umaabot ng 30 sa katanghaliang tapat, baka nasa 20 or less kapag lumubog na yung araw. Yun, pero at least makakapagpahinga ka pag ganun kasi nagawa mo, dapat nagawa mo na lahat by daytime, habang may araw, habang mainit, kasi once lumubog yan, nakakatamad na naman, malamig na naman kasi. And yun, dito sa
sa video. Gusto ko lang sabihin, sa left side, isang malaking lake. Hindi ko alam kung yung bato na yun yung may nakadrawing na smiley face, pero malamang hindi. Kasi doon sa likod ko, sa likod ng ko dito sa video, papunta siya sa isang beach. Mahaba pa yan. Maraming madadaanan na lake. Itong part na to naka-tuck position ako kasi nilalamig yung left hand ko. Tapos nung una nakalagay sa may singit, pero ang weird kasi, tsaka malaswa tignan, para akong nagkakamot ng tuck in, and then yung left hand ko parang sinandilo ko sa gas tank. Yan, kita rin yung speed ko. Sabi ko kanina, average speed pag main road is 50. Nakasanayan lang siguro ng mga tao dito na kung 50 ang speed limit, ang cruising speed ng lahat is plus 10. So yeah, speeding yan, pero sa gantong kaluwag na kalsada, hindi risky yung mag-overspeeding ka ng 10 kilometers per hour. Actually, kung tama yung naalala ko, meron akong truck na kasunod, pickup truck, na una napansin ko parang ang layo tapos maya malapit. Sabihin, mas mabilis yung takbo niya, so binilisan ko lang din ng konti, so okay lang naman kasi malawag nga. Itong Halifax siguro kung ikukumpara sa Pinas, ito yung mga probinsya pa, mga yung tipong mga konti lang tao. Kasi tignan mo yung mga bahay sa gilid, malaki pa yung space. So kung dadala mo yung mga marites ng mga Pinoy dito, baka tama rin lumabas yung mga yun, tama rin maging marites kasi malawi ng lalakarin nila, tapos malamig. Hindi sila pwede magmarites sa gitna ng kalsada or sa labas ng bahay kasi giginawin sila to the bones. Takihin ng rayo may mga yan. Siguro hindi sila magmarites dito. Speaking of province, naalala ko lang, kapag kasi sinabing probinsya sa Pilipinas, parang malayo sa kabiasnan, hindi masyadong develop, parang ganon. Yung tipong walang gigabit speed na internet, walang DSL, wifi pa lang, wifi tuloy, dial up, or baka naka-antena pa lang. And this is something weird about that is yung parang di ko alam, di kasi ako magaling sa araling panlipunan pero yung mga provinces natin, hindi lahat merong city. Tama ba? Or parang iba pa yung city compared sa province. Dito sa Canada, so Canada, buong bansa, tapos divided into 7 provinces, 2 territories, parang ganun. Tapos sa loob ng provinces, lahat yun may cities. So kunyari, parang naisip ko lang to kasi pag nakipagkwentuhan ako sa family ko sa Pilipinas, parang pag let's say sinabi nila na sa gantong city merong gantong program for immigration, sa Halifax wala bang ganyan, bla bla bla, or sa kabilang province may ganong immigration program, sa Nova Scotia ba wala, or sa Halifax pa wala. Kapag sinabing city, palagi yun nasa province. So parang misconception lang ng mga nakausap ko so far is yung kabila may provincial nominee program, or yun nga, parang immigration project or immigration program ng probinsya. Diyan ba sa Halifax wala? Di ba probinsya din yan? So yun, Halifax is a city within the province of Nova Scotia. So yung Nova Scotia within country na Canada. Yun. So other provinces here are Ontario, kilalang kilala, British Columbia, Alberta, tama ba?
Manitoba, Saskatchewan. Basta yun. Pero pansin ko lang difference between difference ng term na province ng Pilipinas compared sa province ng Canada. So ito, nag-sway na ako. Pauwi na ako niyan. Usually ginagawa ko lang yan para medyo pamantay yung wear ng gulong ko. Kunyari magaling, bla bla bla, kunyari mabilis, pero masaya lang yung feeling na nararamdaman ko yung pag-banking, yung feeling na parang mabilis, alam mo yun, naka sport bike ako, so pagbigyan nyo na kahit mabagal ako mag-drive, mabagal ako mag-motor, enjoy lang. Kung trip nyo yung mabilis, gusto nyo yung mabanking kayo, kahit na ang bagal ng takbo nyo, yung nagpapakaskas kayo ng tuhod, kahit hindi naman kailangan, gusto nyo nakasubsob pa kayo sa harap, parang naka-tuck position, kahit nagtakbo nyo 50 lang, sige lang. Pero bottom line is ride safe. Yun lang. Tuloy ko na yung video dito. Kita-kits na lang sa susunod na motovlog.